ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative? Bakit kailangan baguhin ang konstitusyon natin? Ano ba talagang layunin ng mga tao? Introducing StrongRMoves.tv. Kailangan ng Pilipinas baguhin itong constitutional reform natin. Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative? Bakit kailangan baguhin ang konstitusyon natin? Ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng Peking PI? Tanggalin ang Senado? Well, unang-una, kasi nung nailabas ang 1987 Constitution, marami siyang mga factory defects. Kumbaga parang parang sa pabrika na pagawaan, may mga reject. May mga mali na. From the very beginning, merong mga maling akala na naipasok doon. Akala nila, mas gaganda ang sistema ng Pilipinas kapag linagyan ng ganito, pag linagyan ng ganyan, pag ito ang sistemang pinili, etc. etc. Meron silang mga naisip, akala nila nung panahong yun, tama yun. Lumalabas sa mga resulta at lumalabas din sa international research na mali pala ang mga yun. Yung mga pinasok nila. So, kung mali yung mga naipasok noong 1987's Constitution, nagtataka lang ako, sir. No? Di ba dapat pag Constitution sa Pilipinas, mamamayan ang makikinabang, mamamayan ang dapat na pangalagaan at protektahan? Nagtataka lang ako, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, minadali ba nila? Minadali po nila talaga. Kasi yun, normally, ang mga konstitusyon sa ligang batas, normally at least 1 year yan eh. Yung mga ibang mga bansa, 1 year, it takes 1 year para sa mga deliberation ng mga yan, ng mga eksperto, ganyan. Ginawa nila 4 months lang eh. Minamadali nila, tapos ang problema pa, ang dami dyan mga maling akala, haka-haka lang. Sa tingin ko, pag linagyan natin ng mga limit ang ating hindi na dapat pwede mag-run ang isang politiko after nakapag 3 terms na siya, hindi na siya pwede dyan sa same pwesto na yan. Ang nangyari, yung mga gano'n, kunyari, yung mga mayor, ganyan, linagyan ng limit, di ba? Term limit. The term limits. Akala nila nung panahong yun, maganda pala. Akala nila maganda yun. Yung pala hindi. Kasi ngayon, lumalabas, ayon sa research ni Dr. Pablo Querubin, na isang Colombian, hindi siya Pilipino. Pangalan niya, syempre, akala mo Pilipino. Pero Pablo Querubin is Colombian, no? Researcher and PhD siya dun sa New York University. Gumawa siya ng research, pinag-aralan niya ang sistema ng Pilipinas at nakita niya na dahil sa paglagay ng mga term limits na yan, lumala ang mga dinastiya sa Pilipinas. Dumami ang, as in like, dati, isa lamang ang tao sa isang pamilya na nagiging politiko. At lahat ng mga anak, walang gusto magpolitiko. Nagdodoktor, nagiging scientist, nagiging teacher lahat. Ganyan. Walang gustong pumasok sa politiko. Sa pagiging politiko. Ngayon, yung anak ni Mayor, yung anak ni yung pamangkin ni Mayor. Yun ang nangyari. Dahil dito sa term limit. Kasi, sabihin natin magaling siya na mayor, no? Naging very good mayor, may maganda siyang mga programa. Pero hanggang 3 terms lang siya. So, dun gusto niya sana magkaroon ng 4th term at marami pa siyang mga project na hindi pa tapos. Ang nangyayari dyan, may mga project akong hindi pa tapos. Hindi na ako pwede mag-run. Ano magagawa natin? Mrs., ikaw muna ang mag-run as mayor at ako magra-run as vice mayor. Ayun, sumabay pa sila. So, hindi na nga siya ay politiko at may isa pang tao sa pamilya nila na naging politiko. So, dalawa na sila. Sabay pa sila. Doon pa sa kanilang distrito, sa kanilang lugar. No? Kumbaga, same city. Diba? Kasi nga, kinakailangan niyang gabayan eh. Ganun pa rin, si Mayor pa rin. Si Mayor pa rin talagang sa totoo lang. So, nagkaroon sila ng workaround. Na yung workaround na yan, naging malala ang mga dynasties. So, yan pala yung isa sa mga nilaman din ng 1987's Constitution. Kasi wala tayong ganun dati. Sa 1973 Constitution at sa 1935 Constitution, pwedeng unlimited. Kung magaling ka, mananatili ka sa pwesto. Kasi taong bayan ang bumoboto. Bumoboto naman yung taong bayan eh. Diba? So, kung magaling yung mayor, di continuous siya. Di pwede siyang nakailang terms siya. Diba? Every so many years, every 4 years, nagra-run siya. Run siya ng run. Ang galing kasi niya eh. Pero dito, ginawa nila na hanggang 9 years ka lang. Tapos after that, hindi ka na pwedeng mag-run. Paano kung marami kang mga project na hindi tapos? Kasi diba? Napapansin ko yan eh. Kada may papalit na presidente, for example, presidente,
6 years lang ngayon, di ba? Paano yung mga nabinbin na project nito kung hindi kung hindi matutuloy? For example, ako, sa totoo lang, ito ang fear ko. Maraming bitin sa project ni Pangulo for this coming 6 years. Para sa akin to, sir, totoo to. Being ordinary Filipino na influencer na nagsasabi dito sa social media ng mga kababayan natin, yung 6 years talaga ni Pangulo bitin. Bitin talaga. At yun ang isa sa malaking problema ng Pilipinas. Bakit hindi tayo makaangat-angat? Dahil sa kahit meron kang magaling na leader, hanggang 6 years lang siya. At tapos kapag palpak naman ang leader, meron isa a few terms ago na hindi magaling. Tapos kahit ang palpak niya, nandiyan pa rin siya for 6 years. Kasi hanggat wala siyang nakukumit na krimen, na eskandalo, hindi siya mai-impeach. Kasi ang impeachment para lang sa naghahanap ka dapat ng butas ng tao Pero dun sa mga kunyari, kung sana'y naka-parliamentary system tayo, kahit siguro nagkamali lang siya meron siyang mga mali-maling nagawa, pwede na siyang agad-agad tanggalin. Kick out. Di ba? Sa bahay sa palasyo. Yun yung problema ng Pilipinas. Yun yung problema ng lahat ng mga bansang gumagamit ng presidential system. Kasama na ang US doon, kasama na ang buong Latin America. At tayo, sa totoo lang, ang sistema natin ay natutulad sa Latin America, natutulad sa Mexico in particular. Akala natin American system tayo, di ba? Pero dahil sa system ng mga term limits natin, ang resulta ay naging para tayong Mexico. Kasi ang Mexico, meron silang tinatawag na sexenyo. Ang sexenyo ay 1 6-year term for president. Yun ang meron din tayo. Sexenyo din ang meron tayo. 6 years na hindi pwedeng mag-run for re-election yung presidente. Ganun sila sa Mexico Tapos yung Senado nila, pareho sa atin. 6 years, 1 term, tapos hanggang 2 terms lang. So 12. So kahit ang galing, kinakailangan mag-stop ka. Tapos yung kanilang parang House of Representatives nila, yung kamara nila, sa atin kasi 3 terms 3 terms na 3 years. Diba? So 9 years. Doon sa Mexico, 2 terms na 3 years. So 6 years din. 6 years. So ang punto natin, nagaya ang Pilipinas sa Mexico. Yeah. Kasi tingnan mo, kung papansinin natin ng Mexico, isa rin sa mga bansa yan na medyo nangungulelat sa Tapos maraming droga pa. Sa kanila din. Sa kanila galing Sinaloa cartel, yung mga ganyan, di ba? Si Pablo. Si Pablo Escobar, Si Pablo Escobar saan Colombia naman. Pero doon siya nagpo-produce. Doon siya nakakuha ng mga iba niyang mga yung marijuana yung nakukuha niya. Ito pa. Kung ganyan ang nagiging process natin sa bansa, sir, kailangan talaga natin na palitan yung ating constitutional reform. Kailangan natin palitan ng konstitusyon. Yes, kailangan. Kasi kung hindi natin papalitan yung ating konstitusyon, mababaon tayo sa hirap. Sir, pwede mo bang ipaliwanag sa amin, ano ba ang magiging tulong kapag pag napalitan itong ating constitution at yung ating ano nga ba yung ibig sabihin ng RBH 6 na nalilito yung taong bayan? Ano nga ba yung sinasabi ng mga congressmen natin regarding sa RBH 6 na ano ba yun? Kasi ako yung mga kababayan natin sabi, "Kuya, ano ba ibig sabihin ng RBH 6?" Magtatanong ako, sabi ko, hindi ko alam medyo nagugulat ako may terms silang sinasabi. Ano nga ba ang ibig sabihin nun, sir? Okay, yung RBH 6, unahin ko muna sa RBH 6, no? Ang RBH 6 ay yung Resolution of Both Houses, number 6. At ang linalaman noon ay gusto niyang baguhin o i-relax ang mga economic restrictions ng Pilipinas. Basically, ganito kasi ang problema ng Pilipinas. Diba sinabi kong minamadali ang paggawa ng 1987 Constitution at maraming naging factory defect, maraming mga mali. Ang mga maling napasok doon ay number 1, nalagyan ang 1987 Constitution ng maraming mga economic restrictions. Meaning to say, linagyan nila ng mga sagabal sa pagpasok ng foreign direct investors. Correct. Ang dami nilang pinagbawal o ang dami nang ginawa pagpapahirap sa mga dayuhang mamumuhunan. Pero dati may tanong ako, putol ko lang doon. Nung part
start ba nung mga panahon na before maupo si Cory Aquino, may mga international investors ba tayo sa Pilipinas? Meron din. Pagaya ng Meron na tayong mga Intel, meron na tayong mga IBM, meron na tayong Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kasi yung dati-dati, ang Pilipinas ay colony ng mga Amerikano, 'di ba? Dati tayong colony. So nung time na 'yon, nung panahon ng mga Amerikano, nagsipasukan ng maraming mga foreign companies, especially American companies. At ang Pilipinas ang dating headquarters nila sa Asia, no? So kaya nga mayaman ang Pilipinas dato. Tapos yung under the 1935 Constitution after World War II, nagkaroon tayo ng tinatawag na Parity Rights Agreement with the US. Ang sabi ang Parity Rights Agreement ay ganito. Sabi ng USA, kasi nga natamaan kayo ng war, 'di ba? Nasira yung mga nawasak ang mga buildings nyo, ganyan. So tutulong kami sa reconstruction, may bibigay kaming pera. Pero kinakailangan na ina-allow nyo rin ang mga American companies na makapasok. So kung ano yung mga restrictions na meron kayo, ibabaliwala nyo yon para sa mga Amerikano. So although siyempre maganda pakinggan yung mga yung mga restrictions kasi para pro-Filipino ganyan. Pero actually yun yung nakatulong sa atin. According to my friend, the economist si Doy Santos, he actually spoke in the Senate hearing today. According to him, yun daw ang nakasalbar sa Pilipinas, ang nakapag-number 1 sa Pilipinas kasi yung foreign investors. Dahil maraming American investors na nakapasok dahil doon sa Parity Rights Agreement. Kasi nung panahon na yun, nandito pa rin sa Pilipinas yung mga IBM, yung mga maraming mga Procter & Gamble nakikita ko dito sa Pilipinas. Ngayon nandito pa rin. Dati ang Procter & Gamble hanggang mga 1990s nandito sa Pilipinas ang kanila yung 6750 nila na office, nandun yung headquarters ng Asia . Oo. Yun yung considered Asian headquarters. Pero 2000 pa lang, 2001, 2002, naglilipat-lipatan na sila sa Singapore. So ngayon, nasa Singapore ang kanilang headquarters ng Asia. So 2000 and 2002. So ibig sabihin nito, patotoo pala yung sinabi ni FEM noon na 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. Oo. Kung hindi natin inayos ang kailangan ayusin, babagsak talaga tayo kasi nilagyan ng yung mga nagsulat ng 1987 Constitution, marami silang mga maling akala. Ay, kung gagawin natin ito, gaganda ang Pilipinas. Pero yung pala mas lumala. Hoax pala. Kumbaga, ibig sabihin nito, isa rin pala talaga sa pumipigil sa atin yung economic restrictions. Oo. Kasi imaginein mo, kung ang bansa natin maunlad nun na ultimo elementary school natin sa eskwelahan, nakakapagpakain tayo ng Nutriban. Exactly. Nakakapagpakain tayo ng bata. Hindi po problemahin ng bata ang baon kung tutusin Hindi talaga Tapos, kasi maunlad ang kayang pondo ng gobyerno natin. Ngayon, ang nangyari, pinaltan ng 1987 Constitution, nawala yung mga programa na iilan sa eskwelahan na dapat meron. Nawalan pa ng pondo ang Pilipinas dahil pinahirapan ang mga foreign investors na pumasok. Paano nga ba pinahirapan niya pala yan? Ng naglagay sila ng maraming mga restrictions. Yung mga tinatawag nating 60-40 restrictions. For example, ganito. Para mas ng mga kababayan din natin. Madami nagsisentimento. Maraming salamat po sa comments niyo. Pwede po mag-comment dyan, tapos babasahin po natin lahat. Pangit naman kasi 40, yung si Jake Franco nagsabi, pangit naman kasi 40 for investor, 60 sa Pilipinas. Kahit ako mag-invest, aayaw ako. Kasi yun yung sinasabing 60-40 na restrictions. Totoo ba yun? Maputol sandali Totoo ba yun na, halimbawa, yung investor sa ibang bansa? For example, nagtataka kasi ako bakit sinasama pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa out of the country niya yung mga oligarchs sa Pilipinas. For example, like Switzerland. Itong si company ng bike na electric bike pumasok sa Pilipinas, kailangan si Ayala Corporation ang hahawak. Parang kasi yun nga nangyayari. Kinakailangan nila mag-partnership. Kasi dahil dun sa 60-40 restrictions ng Pilipinas, ang sinasabi dun sa mga Article 12, Section 10, Section 11, ganyan. Sinasabi na parang essentially, yung mga foreign company na gusto pumasok, kinakailangan nila mag-partner sa isang Filipino company. At yung Filipino partner, yun yung magiging may-ari ng 60% ng buong kumpanya. Tapos yung foreigner na may magandang idea at may pera at may teknolohiya, hanggang 40% ka lang.
ayaw talaga sa Ayaw talaga. So, punta na lang sila pupunta sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Thailand. Kasi walang ganun sa kanilang saligang batas. Tayo lang ang merong ganyan. So, ibig sabihin pala nito, yung 1987's Constitution na binuo nung panahon ng Yellow Days. Yellow Days na lang tawag natin sa kanila. Marami na nang magagalit eh. Noong mga panahon ng ay nga pala, wag nyo kakalimutan na mag-like pala sa ating live stream. At i-share. Kasi mga kababayan ko, we are 220 viewers right now. 121 pa lang yan natin. So, kailangan natin i-push agad to, mag-spread yung ating video. Okay? Pabalik ako doon. Sir, so ibig sabihin nito, bakit nga pala gano'n na nangyayari sa Pilipinas dahil nasa 60-40 labanan? Yes. So yung 1987's Constitution na yan, Sir Orayon, ang ibig sabihin pala niyan, sorry for my words pasakit sa taong bayan. Ay, oo, pabigat sa mga taong bayan. Kasi hindi ka yung investors mahihirapan pumasok dito dahil ba't naman ako papasok dyan? 40% lang kikitain ko sa inyo? Ay, yun. Diba? Diba? Hindi mag-invest ako sa ibang bansa. Walang ganito, walang restriction. Ano to? Papayamanin ko yung isang businessman dyan? Para lang Diba? Yun yung nangyayari. So, dun sila nagsiset up ng kumpanya sa ibang bansa. Yung original nilang kagustuhan, sana sa Pilipinas kasi gusto nilang mag-hire ng Pilipino. Kasi magagaling ang mga Pilipino. Magaling tayo mag-English. Magaling tayo mag-English, magaling tayo sa problem solving, creative tayo. Kasi nangyari ganito, nagkukumpara lang ako ng mga sa workplace. Mga Pilipino, kapag may problema, may naging issue, hindi gumagana yung isang bagay, hahanapan natin ng paraan. Marunong mag-troubleshoot ang Pilipino. Marunong tayo mag-troubleshoot. Sa ibang bansa, hindi na ako magsasabi kung anong mga nationality, pero dito sa Asia, may ibang mga ibang nationality na, hindi ko problema yan. Ibang tao dapat mag-troubleshoot yan kasi trabaho ko, ito lang kung ang Pilipino nga sa Japan, sirang gamit na, napapagana pa. O yun, di ba? Refrigerator, kaya tingnan mo, di ba, refrigerator na surplus, tinatambak sa atin kasi kayang paganahin ng Pilipino. Yun nga So, lalo na kapag yung mga puti, believe sa atin. Mga puti, yung mga Western companies, talagang gusto nila mag-hire ng Pilipino. Pero ang nangyayari, ang saligang batas natin, ang nagiging sagabal sa pagpasok nila. Ang nangyayari na lang, magsiset up sila sa Vietnam or sa Malaysia, tapos mag-hire na lang sila ng mga bisor at mga manager na Pilipino. Yan ang nangyayari. So, dumadami mga OFW natin. Dumadami ang mga pamilya na nawawasak. Binenta na naman natin binibenta na naman dahil pala sa saligang batas na yan, binibenta natin ng mga Pilipino. Alam mo, galit na galit ako pag nalalaman ko na inaalipin ng kapwa natin lahat. Yun nga ang problema nangyari na nga sa akin tingnan mo, yung dahil sa dinipensahan ko ang isang Pilipina, sinira-siraan ako ng mga baliw na dyan, mga psychopath na taga Singapore. Yan sila si Rinho, tsaka mga kaibigan niya, mga siraulo, di ba? Ito, yan talaga ang problema kasi nga ng Pilipinas, nangyari, imbis na papasukin ang mga foreign investor, tinataboy. Dahil dun sa constitution na yun, dahil dun sa problemang constitution na yun na umaharang sa pag-unlad natin, na itataboy natin yung mga investors, mga investment sa bansa. At hindi na lang sila nakapasok dito para mag-set up ng mga trabaho, ng mga operations at mag-hire ng Pilipino. So, kumbaga, sila sana pumasok at nag-create, lumikha sana ng mga trabaho para sa maraming mga Pilipino. Ang nangyari, sinabi natin, hindi kayo pwede pumasok dito, tapos magpapadala na lang kami ng Pilipino doon sa abroad. Tapos magpapadala yung mga yan ng pera ng mga barya-barya sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay OFW, barya lang, sa totoo lang, barya lang ang napapadala dito. Bakit? Kasi ang OFW na nasa ibang bansa, kinakailangan bumili ng mga pagkain niya, syempre. Babayad ng upa, babayad ng tax, di ba? Tapos, yung lahat ng ibang mga gastusin niya. Tapos, yung yung natira, yun yung ipapadala niya sa kanyang pamilya. Kasi, barya yun. Expense, cost of living. Cost of living, mahal So, sabihin natin malaki yung sinasabi natin barya. Pero kung nasa Pilipinas sana yung taong yan nagtatrabaho, ang laki sana nang naitulong yan sa ekonomiya. Kasi yung kakain siya, yung upa, ganun. Alam mo, umiikot yun sa Pilipinas. Alam mo, most of our subscribers is OFW. Yung iba dyan, domestic helper. Yung iba, nagtatrabaho sa mga company. Pero,
deep inside sa kanila, sabi nga nila sa akin, Sir Orion, kaya mostly pinag-uusapan namin dito yan sa, minsan nagiging emotional yung iba kasi gusto na umuwi ng iba. Yun. Tapos, gusto na umuwi ng iba kasi napapagod na sila, tumatanda sila. Minsan pa nga, doon na binabawian ng buhay sa ibang bansa. Yun nga, pag uwi na, nasa kahon, di ba? Diba? Nasasaktan tayo because of that constitution na hindi nakikita ng iba. Hindi nila nauunawaan na dahil doon sa constitution na ipinaglalaan na sinasabi natin na hindi natin mabago-bago, ang daming mga Pilipino nagdurusa. Yun nga ang nangyayari. So galit na galit ako na nakakita ako sa TV, lalo na dating TV pa ang main source natin, wala pang social media dati, di ba? Laging pinag-uusapan yung ang daming OFW na kinakailangan lumabas, tapos naaabuso, etc. Pero kapag pinag-usapan yung constitutional reform, laging kumukontra ang TV station mismo, ang mga anchor, ang tsatsa na naman, isinusulong. Tapos yung mag-asim ang muka, alam mo, nagbibigay sila ng negative na connotation doon sa tsatsa. Sabihin, tsatsa na naman, gagayan sila, term extension na naman yan. So, nabe-brainwash nila yung mga ordinaryong Pilipino. Para isipin na masama ang constitutional reform. Pero hindi nila alam, ito pala yung gamot sa ating sakit. Meron tayong disease. Kumbaga, virus to na kumalat. Virus to na kumalat noong 1987. Yun. Na may gamot, pero sinasabi ng mga tao sinasabi ng mga oligarchs, na mga mayari ng mga mass media, na yung gamot na yan ay masama. Wag mong kunin yan kasi mas lalala ka. Yun pala yung gamot para mawala yung disease na yan. Kasi kung tama yun, na dinaan namin sa salitang disease, parang virus siya na kumalat noong 1987 na naapektuhan ang buong Pilipinas. Yun ang nangyari. Alam niyo mga kababayan, ang problema natin ngayon, para tayong kasing kotse na gustong umarangkada. Siyempre, gusto natin mabilis, di ba? Correct. Gusto nating matulin ang ating papatakbo ng kotse sa expressway. Pero hindi natin magawa dahil naka-handbrake tayo. Yung handbrake pa yun. Meron pang isang pumipigil. So hanggang 40 ka lang. Talagang tinodo mo yung pagtapak mo dun sa accelerator, di ba? Sa gasolinador. Wala pa rin, 40 lang. Ba't hindi ka makapag 150 o kahit man lang 120? Hindi mo kaya kasi naka-handbrake ka. Anong gagawin mo? Tanggalin mo yung handbrake. Ibaba mo siya para dire-diretso ka. Ayun, yun ang nangyari sa atin. Yung 1987 Constitution natin, yung kanyang mga anti-foreign direct investment restrictions, yung mga 60-40 na yan, kung ano-ano pang mga restrictions, yan ang handbrake natin. Na nagpapahirap at ayaw umarangkada ng ekonomiya. So sa makatuwid ganito, for example, idaan ko na dito. Kung si Pangulong Bongbong Marcos hatak ng investor sa bansa. Kasi nakikita natin ngayon yung growth natin, di ba? Nag 2.6 ata tayo nung nakaraan. So ibig sabihin, may ibibilis pa pala yun. Meron pa. Dapat nasa 10% tayo. Kung gusto nating umarangkada Pilipinas, dapat nga nasa 10%, paminsan nga 15% growth rate. Bakit nandun lang tayo sa ganito lang? Hindi. Meron tayong potential talaga. Tama pala yung sinasabi nun ni President na may ibibilis pa tong bansa natin. Kailangan lang natin Kaya pala nagtataka ako, sinuportahan ni President yung pagbubukas ng economical provision. Yun pala reason. Yung mga marami sa kanila, sila yung mga oligarchs. Sila yung mga sendero. Diba? Kasi hindi naman sila yung magsasaka talaga diba? Sila yung may-ari ng lupa, tapos may taong, yung tenant farmer, diba? Yung kasama, na siya yung talagang gumagawa ng trabaho. Tapos sa kanya binebenta, tapos ito naman si sendero, ibebenta dun sa market. Yun yung nangyayari. Sino yung mga gumawa ng 1987 Constitution? Yung mga sendero. Sendero. Diba? Ano ba pamilya nung... Huwag natin sabihin nung pangalan ng pamilya, pero... Diretso ko, may tubuhan. May tubuhan. Merong palayan. Diba? Sila yung may-ari nun. Sila rin yung sila yung nagpasulat nung 1987 Constitution. So lahat yung pumabor sa kanila? Oo. Yan si kamag-anak ni Juan Luna. May isa pa, meron pa. Hindi ko na nasabihin. Pero... merong isa doon, may isa rin tao na napakaingay. Actually, mag-asawa yon. Yung isa, profesora sa UP. Yung isa,
isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution na paulit-ulit nilang sinasabi it's the best daw, dapat daw wag nating baguhin, mga ganyan-ganyan. Lawyer daw siya, ganyan. Na pareho silang taga Dasmariñas. Meron may kilala rin akong ganyan. Oo. Yung malakabayo ang ngipin. Ayun! Ayun! Ang pinakamaganda daw ang Constitution ng 1987. Anak ka ng teteng kung titignan mo. Ang nagpahirap sa taong bayan 1987's Constitution. Kung babalikan natin yung nakaraan, Marcos versus Cory Days. 1987 versus Constitution na pinanghawakan ni Marcos. Mas maganda pa rin yung kay Marcos eh. Mas maganda. Maganda yung 1973 Constitution. 1973. 1973 Tapos pinalitan natin ng 1987. Anak ka ng teteng, tumakbo na 2024 na ngayon. Bagsak pa rin ang Pilipinas. Gutom pa rin tayo. Ayun. Parami ng parami yung mga nag-OFW at saka nagmamigrate. Kasi ang katotohanan lamang mga kababayan, yung mga nagmamigrate para pumunta ng Canada, Australia, walang pinagkaiba yan sa OFW. OFW din sila, sa totoo lang. Yung mga taong nakapag-migrate yan, pareho lang din yan. Ang pinagkaiba nila ay dahil sa kanilang status na naging resident na sila. Pwede silang, malaya sila makalipat-lipat ng kumpanya. Yun lang ang pinagkaiba. Pero OFW pa rin sila, sa totoo lang. Pero diba? Ang tanong ko dito, ang pinaka punto ko, sir, kung hindi isusulong ito, halimbawa, yung mga middleman na yan, may mga middleman, status quo pa rin, walang magbabago. So, ibig sabihin, kung maupo si Pangulong Bongbong Marcos for the 6 years, nga pa rin. Kasi hindi natin natanggal yung kinakailangan tanggalin. Kasi, kasi ang dami ng presidente na umupo sa Pilipinas. Gusto ang priority nila ng mga kampanya, pangako nila, pagbabago, isusulong ang pagbabago, kailangan natin ng ganito. Until now, wala pa rin tayong makitang pagbabago. For 36 years, bagsak pa rin ang Pilipinas. Paano mo matatanggal ang cancer kung hindi mo tatanggalin yung tumor? Correct. Sa mga cancer cell na yan. Kailangan mong tanggalin eh. Kailangan mo, you need to extricate. Yung sasabihin natin, tatanggalin yan. Nandun sa konstitusyon natin yung mga yan eh. Yung mga maling sinulat na akala nila nung time na yun maganda, yung pala so ngayon naiintindihan ko si Congress at naiintindihan ko rin yung sinusulong ni Senator Robin. Yun. Ang alam mo natouch ako kay Senator Robin nung ginagawa niya. Doon lang ako nakakita ng isang senador na kayang magsakripisyo. Oo. Dati sa totoo lang, binubuli ko yan si Robin dito. Kasi sabi ko si Senator Robin, parang ganito, parang artista lang naman yan. Pero anak ka ng teteng, siya pala yung may puso sa lahat ngayon. Diba? Masipag talaga siya. Tsaka matalino yung tao kasi madalas ko nakakausap yun si Senator Robin eh. Matalino talaga siya, sa totoo lang. Marami siyang alam tungkol sa history at nung meron akong humingi siya ng payo, ano yung mga pwede niyang basahin. Marami akong nabigay sa kanya mga papeles. Binasa niya lahat. At alam niya ang mga detalye. So, ibig sabihin talagang masipag siya. Tsaka talagang naaalala niya yung lahat ng mga datos na yan. So, masasabi ko lang mga kababayan, magaling talaga si Senator Robin. Talagang may puso talaga siya para sa mga Pilipino. Ito tanong ko ngayon, kung ang cancer ng lipunan ay ang konstitusyon ng bayan at ang sinusulong ngayon ng Kongreso ay baguhin ang konstitusyon pagdating sa economical provision, ang tanong ko ngayon, bakit ayaw gawin ng Senado ito? Kasi ang Senado, natatakot sila na baka malagyan ng pagbabago na matatanggal sila. Yun ang issue dito. Takot ang mga miyembro ng Senado, ang mga senador mismo. Takot sila na baka tuluyang ma-abolish ang Senado. Yun ang rason. So, kumpara ko kay Senator Robin to I'm not mentioning the other senators. Saka pala dito. Mabalik lang ako doon. So kung kung si Senator Robin Padilla handang i-give up kung sakali yung kanyang position as a number 1 senator, bakit hindi magawa ng iba to? Kasi nga kumikita sila siguro na meron silang pakinabang sa kanilang posisyon at hindi na nakikita na actually
mas gaganda ang lahat para sa lahat at kasama sila. Hindi nila nakikita yun eh. Yung masyado makitid ang kanilang utak na hindi nila nakikita na actually magkakaroon ng benepisyo ang lahat. Magkakaroon ng pakinabang ang lahat ng Pilipino kasama sila. Okay, sabihin natin mawawalan kayo ng posisyon bilang mga senador. Pero pwede pa rin naman kayong pumasok sa House. Magkakaroon ng expanded positions sa House. Narinig ko nga rin na ayaw nilang maging kalibel na lang namin ng mga congressman. Sabi niya kami, national kami, ang congressman per district. Yun ang problema sa pagkadisenyo ng 1987 Constitution. Problema rin yun ng 1935 Constitution. Actually, problema ng amendments to the 1935 Constitution. Kasi originally, yung 1935 Constitution, walang Senado. National Assembly lang yun. National Assembly Kaya lang yun. Pala sabay-sabay silang ganun sa lahat doon. Dati. Tapos nung 1941 yata, nagkaroon ng bagong amendments. 1940, 1941. Yung amendment yun, nag-create ng new Senate, ng Senate na nationally elected. Yung problema ng nationally elected na Senado, hindi katulad ng US. Sa US kasi, ang mga senador ay voted by every state. So meron kang taga Florida na senador, meron taga California na senador, may taga New York State na senador, etc. etc. Kada state may dalawa. May dalawa. Pero yung dalawang yun hindi magkasabay na i-elect kasi yung isa siguro 2 years ago na-elect yung isa. Tapos pagkatapos ng kanyang term ganito yan eh. Every 2 years nagkakaroon ng election eh. So may isa yung junior, yung isa yung senior, di ba? So ganun sila per state yung pagkaboto sa kanila. Sa Pilipinas, hindi per state, di ba? Or hindi per region or hindi per province. Hindi, national eh. Yun yung problema. Kasi doon sa US, nakatutok yung kada senador doon sa mga hinanakit ng kanilang mga constituents. Mas matututukan niya yun. Matututukan nila kung ano yung hinihiling sa kanila. Ikaw taga California ka na senador, itatanong mo sa mga taga California, ano yung mga problema nyo? Sasabihin nila, sir, ganito, masyado mataas ang taxes, blah blah blah, whatever. So ngayon, makukuha niyo yung mga inputs na yun, dadalhin niya yung inputs na yun dun sa Senado. Pero, under the Philippines Philippines senatorial system, lahat sila ay national. So, wala silang tinututukan na region, wala silang tinututukan na strike anywhere nga. Strike anywhere, di ba? So, ito yung sinasabi natin. Okay, ano ba ang bagay na minamaster mo? Di ba? Minamaster ko ang paggamit ng computer, ganyan na. Minamaster ko ang pagiging manggagamot, ganyan. Pero kung sinabi ko, minamaster ko ang lahat, ay hindi ka pala nagmamaster. Wala kang kino-concentrate. Sa makatuwid, kanya-kanya silang may galing, kanya-kanya silang tirada. Pero kung sila ay mayroong mga section o may mga lugar na sa sila tumututok, mas matututukan nilang ang pangangailangan ng mga tao doon. Oo, ganun dapat. Dito sa Senado, para bang hindi, we represent everyone. If you represent everyone, you represent no one. Oo. Diba? Kasi kumbaga parang lahat ng tao re-represent ko eh. Teka lang, hindi pa yun yung papel ng presidente? Kayo, dapat meron kayong pine-represent. Wala eh. Di mag-presidente. Diba? Presidente na lang din sila lahat. Yun ang nangyari sa Pilipinas. Naging mini-president sila. Kaya pala. Naging mini-president sila. Kaya nga mayayabang din ang marami sa kanila. I mean, no offense to the senators, pero it's the problem of the system. Hindi, sa atin naman, pwede tayong mag-broadcast ng ating malayang pamamahayag at malayang pagsasalita sa social media to inform the Filipino people at konting katok naman din. Baka naman po pwede. Nakananteteng, nahihirapan na nga po kami, nagdudusa na nga po tayo, bakit naman po ganyan? Diba? Pagpapalit pa po ba ninyo yung 24 sa million Pilipino? Exactly. Diba? Yan ang problema. Kasi ako lang ba't ako bumilib dun sa sinabi ni Senator Robin? Si Senator Robin, ang iniisip niya, pangkalahatan. Oo. Kumbaga, hinamig ng mindset niya yung pangkalahatan na problema. Pero in the rest, hindi ko nakikitaan ng hindi kasi ako, diretso ako magsalita eh. Hindi ako pabor sa papunta-punta natin doon sa mga magsasaka. Alamin natin yung problema. Hindi ako plastic Totoo to sinasabi ko. Pupunta tayo sa magsasaka.
kasama natin si ganito. Tapos sasabihin, tatanungin mo sa magsasaka anong problema nung magsasaka. Anak ka ng teting, alam mo pala yung problema, puta, humaharap ka pa dun. Di ba ang sakit? Oo. Hindi natin kailangan lokohin yung sarili natin. Huwag nyo lokohin yung taong bayan. Alam mo, nung nalaman ko yan, because of correct movement, nagbabasa-basa lang ako, nilayluhan ko sila. Umalis ako. Sabi ko, hindi ko lolokohin yung sarili ko dito. Oo, ang daming views, ang daming ang daming manonood. Pero hindi ko lolokohin yung sarili ko kung ang taong bayan na maghihirap. Ang sakit sa damdamin nun. Number 1, yung magsasaka harap-harapan, dumadaing sa'yo. Ang kailangan ng tao ay ang kailangan namin dito cold storage. Ang kailangan namin dito ganito. Ang kailangan namin dito ganito. Alam mo yung sagot sa paghihirap nila eh. Di ba? Oo. Alam mo yung kuha mo yung sin ng tao, kuha mo yung damdamin ng sentimento ng tao, tapos nasabihin mo kailangan natin ng ito, kailangan natin ng ganyan. Pero kung yung 1987's Constitution pa lang pumipigil sa pag-angat ng mga magsasaka, hindi tayo uusad. Alam mo, senador ka na eh. Yun nga eh. Anong silbi? Hindi mabubuhay ang tao sa pabigay-bigay ng AX. Diretso. Hindi talaga. Hindi talaga mabubuhay ang tao sa paayu-ayuda ng mga Ayuda. Yun ang problema nga. Yun ang naging kultura ngayon sa Pilipinas. Naging sanay tayo sa pagtanggap ng ayuda. Kasi nga parang walang trabaho, hindi matino yung bigayan, yung 'di ba? Wala kasi naging pangit yung economic system natin dahil dito sa mga sagabal sa business na ginawa nila. Now I understand bakit sinusulong ito ng Congress. Hindi sa pagpapalawig ng termino. Hindi. Kumbaga sila yung mga congressman na nakakarinig sa kanilang mga constituents. Oo, tinatanong nila yung mga tao dun sa kanilang lugar. Ano bang kailangan? Ito po ang problema namin, wala kaming trabaho. Ito, wala kaming ganyan. So nakukuha nila, tapos ngayon nagdiskusyon sila. Yung problema nasa saligang batas talaga eh. Yung mga senador, pwera lang kay Robin. Oo. Wala silang natatanungan na gano'n kasi wala naman silang talagang tinututukang mga constituency eh. Strike anywhere nga. Strike anywhere lang sila eh. Ay, may topic akong gusto. Ito lang ang ito lang ang gagawin ko. Wala silang parang favorite go-to na lugar na may matatanungan. Wala eh. Strike anywhere nga. Gaya na sinabi mo. So, totoo lang, gigigil ako. Hindi kasi ganyan talaga eh. Ganyan talaga ako, sir. Nakita ko yon. So, ibig sabihin nito, ang totoong palang nagiging boses ng ordinaryong Pilipino, yung mga congressman natin. Congressman. So, tama yung mas malapit sila eh. Mas malapit sila sa boses ng mga ordinaryong tao kasi nandun sila, meron talaga silang distrito, meron talaga silang eksaktong constituency o sector na irerepresenta. Habang dun sa Senado wala. National nga daw. National daw eh. You represent everyone, that means you represent no one. Yun talaga eh. Parang, yung sinasabi mo, I am the master of all, you are a jack of all trades pala. Diba? Wala ka palang gino-concentrate eh. Kasi, ka lang, lahat na lang tinututukan ko. Ibig sabihin, wala kang tinututukan. Kasi, kalat ka eh. Kalat ka eh. Di ba? National nga eh. National nga eh. Pero, ngayon, nauunawaan ko yung sinasabi nilang Congressman Saldico, Congressman na Mix Nograles, sila Congressman tawag ito, Sambuanga, nakalimutan, I forgot the name. Yan. Yung mga nagsusulong ng charter change, itong kaya pala, kasi naiintindihan na nila. Ito ngayon yung nagiging maganda sa ginagawa natin, sir. No? Nabubuksan natin yung kaisipan ng ibang tao to inform that ano ba itong kailangan natin sundan, ano ba itong kailangan natin pukpukin dito. Ito pala yung mga kailangan natin gawin kasi ang dami ng problema ng bayan natin eh. Kasi ako sa totoo lang yung RB86 pag nilabas sa media, hindi nila alam. Maipaliwanag natin dito. Ngayon, i-echo na lang natin sa kanila yan. Papaalam na lang natin sa kanila, ito pala yan. Kasi sa totoo lang, bukas na ang taong bayan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Takot na rin ng Pilipino na magutom ang kanilang kinabukasan. Totoo yun. Kaya nga talaga kinakailangan natin spread the information. Yung kumbaga, ngayon na alam po ninyo kung ano yung
nilalaman ng RBH 6, RBH number 6, ikalat nyo rin na kinakailangan talagang baguhin ng saligang batas. No? In fact, ako, nung nandun ako sa Senado, sinabi ko nga, hindi nga sapat ang gusto ng RBH 6. Kasi ang RBH 6, gusto lang nilang apektuhan ang 3 provision. Actually, may mga 7 provisions or 8 provisions na dapat baguhin na about the economic restrictions. There are probably, 6 or 7. 6 or 7. 6 of them plus yung isa pa para maging 7. Yun yung pinagbabawal ang foreigners from working in the Philippines. Ang sabi ko, kaya nga paminsan kinakailangan natin maging bukas kasi paminsan meron tayong may mga posisyon, meron mga trabaho na wala pa tayong training na paminsan kinakailangan natin kumuha ng ibang lahi. Oo, ng ibang lahi na turuan tayo. Ang tindi ng China, alam mo ba ang China ginawa nila yan? Oo. Diba pinapasok nila investor? For example, si McDonald's. Tapos maglalagay sila ng manager na Chinese. Tapos ito si manager na Chinese, pag-aaralan si McDonald's. After 4 years, aalisin nila si McDonald's. Magtatayo na sila ngayon ng sarili nila. Yun nga. For example, Jollibee. Papalitan nila ng pangalan na ngayon, Joy Roy B. Tapos Chinese name yari. Kaya nga Kaya nga, di ba? Yung sa atin, sa Pilipinas, kailangan natin maging bukas sa mga investors para pumasok yung mga kaalaman, hindi lang naman pera pati kaalaman may magte-training, may dayuhan na siguro papasok dito na kasama ng kumpanya at ite-training niya ang mga Pilipino na maging engineer, bagong skills, di ba? Bagong skills. So ganyan, actually, kaming mga nagiging OFW sa Singapore, ang dami nangyayari yung ganyan dahil ang mga Pilipino ang may skills, kunyari sa advertising agency, mga ganyan. Maraming Pilipino sa mga creative kasi magagaling tayo Tapos sa kanila hindi naman nila forte yan So yung mga Pilipino na napupunta sa mga advertising sa Singapore, yun yung mga natuturo yun yung nagte-training sa mga taga doon. For example, kahit nga yung mga teachers sa Thailand, di ba? English. Ako nagturo ako ng English dati sa China Di ba? Imagine mo yun, hina-hire pa nila Pilipino para di ba? Tapos imbis na pinakikinabangan ng bansa natin yung mga yon para Pilipino ang umaani, ibang lahi. Ibang lahi. Pero kasi sila willing to spend, willing to invest sila. Sa atin, dahil nga yung sistema natin, wala rin tayong pondo, wala tayong pera, hindi natin mabayaran ng tama yung mga taong dapat naging teacher sa Pilipinas. Di ba? So ibig sabihin nito, ibig sabihin din nito, napapaisip ako na parang gusto ko suportahan yung ginagawa ni Pangulo ngayon na isulong yung constitutional reform. Kailangan talaga. Para maiumang natin yung ekonomi. Kasi kung hindi magagawa to ni Marcos Jr. President, sorry I call Mr. President Marcos Jr. Kung hindi magagawa to ni Marcos Jr., ligwak yung 6 years niya. Yun nga. Parang walang nangyari. Ang mangyayari na lang nito, pitik na lang siya ng mga ano niya. Exactly. So kailangan itong quarter na to matapos yan. Kailangan talaga mangyari kasi ito yung, katulad ng sinabi ko sa analogy ko, ito yung akto nung pagtatanggal nung handbrake para umarangkada tayo. Kasi pag natanggal nga yung handbrake na yon, makakaarangkada tayo sa expressway. What I mean is yung cancer ng lipunan, yung constitutional reform, yun yung handbrake. Constitution natin. Yung constitution natin, yung 1987's constitution, yun yung handbrake na nakataas sa sasakyan. So para makapagpatakbo tayo sa expressway ng 120, baba natin yung handbrake. Paano natin mabababa yun? Pindutin natin yung buton para bumaba. Exactly. Diba? Yun. At pag napatakbo natin ng 120 kilometers yung ating sasakyan sa expressway at bumilis, yun yung nagsisilbi nating ekonomiya na bumubulusok tayo pataas. Yun yung ganun ang paraan kung paano tayo eventually magiging first world country. Yun ang ginawa ng Singapore At ang Singapore, wag natin sasabihin mga kababayan, ang Singapore kaya naman nilang gawin kasi maliit lang sila. Diba ito, teka lang, bakit ang China noong 1978, yung leader ng China na si Deng Xiaoping, bumisita sa Singapore binisita niya si Lee Kuan Yew. Tapos na-impress siya dun sa mga nakikita niya, parang dami mga new buildings, mga pabrika, parang tapos mukhang umaasenso tong lugar na to.
tinanong niya kay Lee Kuan Yew, Sir, anong sikreto nyo? Kumanon si Lee Kuan Yew, nagbukas lang kami sa mga foreign investor, hindi kami naglagay ng mga restrictions. Talagang iniimbita talaga namin ang mga foreigner na pumasok para mag-business. For example, diba? Yung ultimo mga Filipino businessman nag-invest dun eh. Nag-invest dun eh, di ba? O ngayon, si Deng Xiaoping ng China, nung pumunta siya nung November 1978, hindi nabilib siya at sinabi sa kanya ni Lee Kuan Yew ang sekreto, which is bring in foreign investors. Sabi niya, pagbalik niya sa China, gagawin ko rin kung ano yung ginawa ni Lee Kuan Yew. Which is, nagbukas din siya ng yung una, ginawa niya yung testing area niya. Doon sa, di ba ito yung Hong Kong, di ba? Under pa sa British yung time na yun eh. Merong border with China doon sa may Hong Kong area. May town, may maliit na village, ang pangalan ay Shenzhen. So, Shenzhen. Yung Shenzhen na yan, ginawa niyang new economic zone. Special economic zone. So, ginawa niya, nagpagawa siya ng mga daan, mga kung ano-ano pa mga infrastructure. Tapos nag-imbita siya ng mga businessman galing sa Hong Kong na mag-set up doon. Sabi niya, sir, punta kayo dito sa amin kasi kung ano yung binabayad nyong upa, pasweldo dyan sa Hong Kong, pag nag-set up kayo dito, 1/4 or baka nga 1/10 lang ng presyo ang babayaran nyo. Eh, siyempre, naglipatan yung mga factory doon sa Shenzhen. Ang Shenzhen yumaman. In just 2 years, yumaman ang Shenzhen. Sabi ni Deng Xiaoping, okay, maganda yung kalabasan nito, gawin natin sa rest of China. So, ito yung proof na hindi totoo na, ay, porket maliit ang Singapore, hindi pwedeng gayahin. Eh, bakit kasi higanteng bansa China, diba? Ginaya yung Singapore. Ginaya ang maliit na Singapore, diba? Ang Pilipinas, pwede rin natin gayahin ng Singapore. Actually, alam diba? ko pati Malaysia, umuumang sila ngayon, ha? Ang Malaysia, ginaya rin ng Singapore. Ang Thailand, ginaya ng Singapore. Ang Indonesia, ginaya ng Singapore. Ang Vietnam, ginaya ng Singapore. Lahat sila ginagaya ang Singapore. Ang Pilipinas, ginaya si Cory. Gaya si Cory. Diba? Ay, naku, ito yung nangyari, no? Kasi paminsan kasi posibleng may mga good intentions ka, pero hindi naman ibig sabihin porket may good intentions ka, tama yung kalabasan. Diba? Paminsan akala ko gaganda ang yung bata, binigyan ng maraming candy kasi gusto ng bata ng candy. Binigyan mo ng candy kasi mahal na mahal ko yung anak ko. Ang daming candy. Ayan, nabulok ang ngipin. 'Di ba? O gusto lang na maglaro, ayaw mag-aral. O ini-spoil mo yung bata. O yan, lumaki na tamad. O, 'di ba? Parang good intention ka nga, pero nagiging bad intention, magiging bad epekto pagdating ng araw. Oo, kasi hindi mo naman pala na-disiplina yung bata, hindi mo tinuruan ng tama, hindi mo, di ba? That is time will come. Nung time no, parang ang interpretation sa akin yan, nung panahon ni FEM, nung panahon ni Ferdinand Marcos, na disiplina niya yung mga Pilipino. Oo. Hanggang sa dumating yung araw, napapakaya, napaganda niya na. Kaya pala nung nawala siya, hindi niya na-disiplina yung mga Pilipino, pinaltan tayo ng konsentidor. Konsentidor. Ang nangyari, lumaki yung mga Pilipino ngayon, nawatak-watak, may nandito sa ibang bansa, nagpapadala ng pera, may nandito sa ibang lugar, alila pa rin ng ganito, may nandito naman sa Pilipinas, mga mayayaman ang yumayaman. Ang mga Pilipino dito ngayon sa mahirap, yung mga dati nasa middle class, nagiging pobre sa pinakamahirap. Yan ang problema. Ngayon, ang cost of living sa Pilipinas, kung wala kang 50,000, ang hirap. True. Ang hirap talaga. Mahirap talaga. Yan ang problema ng Pilipinas. Kaya, ayan. Kaya kailangan talaga, mga kababayan, pag-aralan po natin, ano ba itong mga reforma. Kami po sa Correct Movement, ang sinusulong po namin reforma ay tatlo. Yung pinakauna, yung pinag-uusapan natin, yung pagtatanggal ng mga restriction. Yung mga 60-40 na yan, patatanggalin para mas makapasok ang mga investor, dumami ang mga trabaho, at ang mga Pilipino eventually hindi na kinakailangan mag-OFW. At marami sa mga OFW, pwede na rin magsiuwian. Pilipinas. Diba? Dahil gumanda na ang ekonomiya, may trabaho sila, may oportunidad silang makapag-business dahil lahat ng tao may pera, ganyan. Yun yung gusto natin mangyari. Pero, number 2, kaya sinabi ko pero hindi pwedeng lahat naman ng mga business na yan sa Metro Manila lang pupunta. Luzon, Visayas, Mindanao. Kinakailangan buong Pilipinas. O paano natin gagawin yan? Kaya kinakailangan ng federalism. Yung federalism, yun ang magsisilbing paraan para
pwede nating ma-spread out, maipakalat ang development, itong pagpapaganda ng ekonomiya, hindi lamang sa Metro Manila mangyayari. Ang mga trabaho mapupunta sa iba't ibang sulok ng bansa. Agree ako dyan sa federal form of government. Yun, di ba? Kaya kailangan natin yung federalism para ma-spread out yan sa iba't ibang regions. And then, para naman gumanda rin ang pamamalakad at pamamahala ng kada region at pati na rin ng national government, which will become a federal government pag nag-federalism tayo, kailangan natin ng parliamentary system. Dahil alam naman natin ano nangyari sa ating sistema na meron tayo ngayon, which is yung presidential system. Puro na lang pasikatan. Ang nananalo, hindi yung dahil sa galing, kundi dahil sa pasikatan, dahil sa matunog na pangalan, pero hindi naman pala magaling, di ba? Pero sa parliamentary system, ang binoboto ng tao kasi yung partido eh. Hanapin yung partido na angkop dun sa kanyang paniniwala o sa kanyang programa na gusto, no? Pipili siya ng partido at dun sa loob ng mga partido, pinipili ng mga miyembro ng partido kung sino yung magaling na nasa loob. Kasi kayo nagtatrabaho kayo, nakikita ninyo sino mismo sa mga miyembro ang masipag at magaling na leader, etc. Hindi lang yung sino yung magaling lang magsalita o sino lang yung gwapo o sino yung maganda, di ba? So, kasi marami nagsasabi, madalas naririnig ko yan eh. Anak lang ni ganito yan. Anak lang ni ganito yan, no? Nadamamana lang kasi dala ng apelido, kaya na ganyan, blah, blah. Di ba? Sa parliamentary system, doon natin nakikita talaga na nandyan yung mga rising of people na mga galing. Kaya maganda siyang isulong. Sana nga, hopefully, sana pagkatapos ng economic provision, tuloy nila yun. Laban na natin yan. Exactly. So ito, unahin mo na kasi sa ngayon, 2024 na kasi ngayon eh. Next year, 2025, which is an election year. So, konti lang ang oras natin na mapag-usapan yung iba't ibang mga reforma. Ang madaling pwede natin magawa ay yung pagtatanggal ng mga restrictions. Yun kasi yung parang magdi-delete ka lang eh. Wala ka nang gagawing panibagong text. Magdi-delete ka lang, mag-erase ka lang. Example nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Nasa constitution natin, yung mga middleman. O for example, nasa constitution natin, yung mga pagtumakbo ka ngayon, di ba? Yung mga barangay elections, biruin mo, saka makakita ng nasa 5 pesos lang ang gagastusin mo sa isang tao. Ano ka boboto? Kaya pumapasok yung corruption dun. Ayun nga, di ba? So, ayan, mga kababayan, yung mga nagsasabi na, hindi, isusulong nila yung ibang mga reforma. Actually, yung ibang reforma na yan, next time na natin magagawa yan. Kasi ang gusto lang mangyari nila president ngayon, ayusin lang natin yung economical provision. Yun muna, kasi yun lang ang kasa sa oras na meron tayo ngayon. Ngayon, after that, baka pwede natin, we will have more time para mapag-usapan yung ibang mga reforma. Pero sa ngayon, economic restrictions muna ang kailangan tanggalin. Yun lang. Ganun lang kasi. So sa makatuwid, ngayon ko lang naunawaan din, ako na magsasabi, galing sa bibig ko, hindi taksil sa bayan si Bongbong. Hindi. Malayo. Nakita ko yung views kaya visual dun eh. So malayong maging taksil sa bayan tong mga congressman, pati tong ating Pangulo. Kasi lahat ng pinag-usapan natin right now, bago tayo matapos, lahat ng pinag-usapan natin ngayon, sir, tumatak sa utak ng mga Pilipino yan. At talaga nakita nila yung point by point ng natin, ng pag-uusap natin na ay ito pala yan, ito pala to, ito pala. So ngayon mas marami tayong ma-educate doon. Yun. Kaya hindi pala taksil sa saligang batas si Marcos Jr. Anyway, sir, alam kong marami ka pang interview. Pupunta ka pa kay ganito. Hindi ko na pipigilin. It's already 5:35 okay lang, pero next time, kung gusto mo pang may iba tayong pag-uusapan, pwede rin. Okay na akong bumalik dito next time. Susundan na lang kita kung saan ka pupunta. At aabangan ko yun. Nga pala, sir, para po sa mas marami pang discussions, medyo mahaba, may limited time lang tayo. Marami pang discussion, gusto pa namin. May gusto pa ba idagdag, sir? Mga kababayan, kung may oras po kayo, puntahan po ninyo ang correctphilippines.org. So, correct as in CORRECT na walang space Philippines. correctphilippines.org. correctphilippines.org. Marami po kami mga resources dyan. Marami kami mga article. Marami kami mga
yung mga sinulat ng mga PhD, mga profesor na nagpo-prove na tama yung mga sinasabi namin. Hindi po ito mga aka-aka lang. Talagang may academic research po na nagbabacking po sa mga sinasabi namin. So makikita po ninyo yan at pwede po ninyong ikalat yan sa maraming ibang mga Pilipino para maliwanagan ng lahat na hindi po mali itong mga isinusulong nating pagre-reforma ng saligang batas.